Kung matagal ka nang nagpo-post sa Instagram at feeling mo wala nang nakakita ng content mo, hindi ka nababaliw. Ang totoo, nagbago na talaga yung algorithm. At karamihan sa creators ngayon ay nakastop trying to game a system na hindi nila fully naiintindihan. Kapag sa tingin ni Instagram mali yung audience para sa content mo, ililimit niya agad yung reach mo kahit wala pang isang viewer. Pero ngayon, may bagong paraan para maayos to. At nagsisimula yon sa how you post, hindi lang sa what you post. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano makipag-work with the algorithm instead of labanan to. Gagamit tayo ng strategy na gamit na ng maraming top creators ngayon. Ang goal ng video na to ay flip ang growth strategy mo at bigyan ka ng real understanding sa algorithm ng Instagram para alam mo kung anong content ang gumagana at kung ano ang hindi. I-walk through ko kayo sa system na gamit ang Instagram trial reels para turuan ulit yung algorithm at maipakita yung post mo sa tamang audience. Hindi lang sa friends, family, or random followers mula years ago. Malalaman mo dito kung paano hanapin yung top performing reels mo, i-repost sila strategically, mag-test ng iba't ibang hook variations at gamitin ang analytics para i-fine-tune lahat ng kaya mong i-adjust. Kapag ginawa mo to consistently, hindi lang views ang makukuha mo. Ma-attract mo rin mismo yung type of people na gusto mong ma-reach. At darating sa point na si Instagram na mismo ang gagawa ng effort para sa view count mo. Karamihan sa creators na nahihirapan sa reach sa Instagram, hindi nila alam na mali yung pagkaka-categorize sa kanila ng algorithm. Kung yung early followers mo ay puro friends or family na nag-engage lang para i-support ka, iisipin na Instagram na personal content lang yung ginagawa mo. Hindi para sa mas malawak or niche audience. Kaya minsan, parang may limit yung reach mo. Even kung high quality pa yung content mo, hindi ka naman talaga pinaparusahan ng algorithm. Hindi niya lang talaga alam kung paano ka i-classify. Dito na papasok yung trial reels. Ang trial reels ay parang way mo para mag-reset, para tahimik na matest yung content mo sa bagong audience. Instead of parang sumisigaw ka lang sa wala. Instagram na mismo yung maghahanap kung sino talaga yung gustong makinig sa'yo. At pag nahanap niya yon, everything starts working again. Pero itong strategy na to, hindi tungkol sa pag-viral overnight. Ang goal niya ay baguhin kung paano ka naiintindihan ng Instagram algorithm. Gumagana ang trial reels sa pamamagitan ng gradual training sa algorithm. Hindi ito simpleng pag-game sa system. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin maging consistent, i-analyze ang results, at maging willing na i-adjust yung mga hooks mo. Kung hindi pa tama yung audience na nag-e-engage. Mas effective din to kung active din yung main feed mo. Kapag may nakakita ng trial reel mo at chinek yung profile mo, kailangan nilang makakita ng recent at relevant na posts. Kung wala pa, hindi ka nila i-follow. Ganun lang kasimple. Kung ina-expect mo agad yung big numbers, may miss mo yung point dito. Hindi ito tungkol sa long-term visibility agad or sa quick dopamine hits na dala ng followers at likes. So keep that in mind habang ini-implement mo itong process na to. Now na na-clear na natin lahat ng yan, let's break down kung paano i-run tong strategy step by step. Papakita ko sa inyo kung paano hanapin yung mga reels na nagpe-perform na ng maganda. Paano mo sila pwedeng i-repost as trial reels na walang penalty at paano mag-test ng iba't ibang hooks para makarating ka talaga sa tamang audience. Malalaman mo rin kung paano basahin yung analytics na talagang mahalaga, hindi lang views or likes at yung mga vanity metrics na walang tunay na epekto. Then syempre pag-uusapan din natin kung paano pananatilihing active yung main feed mo at paano gamitin ang automation tools like Mini-Hat para mas ma-boost pa yung engagement mo. Lahat ng to ay design para matulungan si Instagram na itama ang pagkakategorize sa account mo. So, simulan na natin. Unang gagawin mo ay pumunta sa Instagram Insights mo at isort yung mga past reels mo by number of followers gained, hindi by views or likes or shares. Ang goal dito ay ma-identify yung content na talagang nakaka-attract sa tamang klaseng audience. Kahit hindi nag-viral yung reel, kung nagdala siya ng right followers, valuable pa rin yun. Kung wala kang clear data from the past year, pwede kang gumamit ng best guess based sa content na feeling mo ay pinaka-align sa niche mo or kung alin yung pinaka-naging totoo yung response ng audience. Yun yung mga reels na gusto mong gamitin to retrain the algorithm. Hindi para palakihin agad yung feed mo, pero para mag-send ng signal kung sino talaga yung audience mo. Kapag na-identify mo na yung tamang reel, time na para i-repost sila. Pero hindi mo sila i-repost sa main feed mo. Instead, gagamitin mo yung Instagram trial reel feature na basically tahimik na pinupush yung content mo sa test audience nang hindi siya lumalabas sa profile grid mo. Pwede mong i-repost yung same video with the exact same caption kahit naka-live na siya dati sa page mo. Hindi ka paparusahan ni Instagram sa repetition pag trial reel siya. Kaya pwede mong i-test yung same content ng paulit-ulit. Weekly, monthly, or kahit kailan mo gusto. Ang goal dito ay hindi para i-impress ang mga current followers mo. Ang goal ay pilitin si Instagram na ma-figure out kung sino pa ang mga interesado sa content mo at makabuo siya ng pattern around it. Yung first 3 seconds ng reel mo, halos sila yung nagde-decide ng lahat. Kung hindi titigil ang viewers sa pag-scroll, hindi rin sila pipigilan ng algorithm. Kaya importante na kunin mo yung
yung top reels mo at gumawa ka ng at least 3 versions ng bawat isa. Iba't ibang hook. Pwede mong palitan yung text overlay, mag-film ng bagong opening scene, or kahit baguhin yung tone ng delivery mo. Kahit small tweaks, sobrang laki na ng impact sa retention. I-post mo silang hiwalay na trial reels. Tapos syempre, i-monitor mo kung alin yung nakakakuha ng attention past the 3-second mark. Target mo dapat is 30% to 50% retention rate. Kapag may variation na mahina ang performance, ibig sabihin yun yung kailangan mong i-refine na hook bago mo i-test ulit. At syempre, hindi to hulaan lang. Gamitin mo yung real data para ma-shape mo kung ano talaga yung gumagana. Kapag live na yung trial reels mo, huwag ka lang tumingin sa view count. Kailangan mo talagang silipin yung insights ng mas malalim. Unahin mo yung retention rate. Kung mataas yung percentage ng viewers na nananatili after the first few seconds, sign na effective yung hook mo. Next big tip, i-track mo kung ilang followers ang nadadala ng bawat reel. Pero huwag ka doon lang titigil. I-click mo yung profiles ng new followers mo. Tanungin mo yung sarili mo, nasa niche mo ba sila? Pina-follow ba nila yung mga similar creators? Nasa location ba sila na gusto mong i-target para sa future products or services mo? Kung wala sa alignment ang mga sagot sa mga yan, ibig sabihin mali yung segment ng audience na na-attract mo at oras na para i-adjust yung hook mo or i-shift yung style ng content mo. Lastly, make sure na active pa rin yung main feed mo. Kapag may nakita sa'yo through a trial reel tapos bumisita sa profile mo, kailangan may makita silang recent at relevant na posts. Kung wala, magbabounce lang sila. At kapag nangyari yon, bababa yung conversion mo. At parang sinasabi mo sa algorithm na hindi ganun ka worth it yung content mo. Pero don't worry, hindi naman laban sa'yo yung algorithm. Kailangan mo lang talagang bigyan to ng clear signals. Yung trial reels, binibigyan ka ng paraan para i-retain kung paano ka nakikita ni Instagram. Pero gumagana lang to kung ituturing mo siyang system. Hindi lang parang guessing game. Yung mga creators na totoong mag-grow gamit tong strategy ay hindi yung mga habol lang ng habol sa trends or viral moments. Sila yung nagtetest, nag-aaral ng results at intentionally binubuo yung audience nila. Kapag naging consistent ka, pinapansin mo kung ano yung talagang gumagana at inaalagaan mo pa rin yung main feed mo, si algorithm na mismo ang magtatrabaho para sa'yo. And I'm excited to hear all about it sa comment section kapag nangyari na sa'yo yun. Speaking of that, kung gusto mo pa talagang i-automate lalo itong process, marirecommend ko na gumamit ka ng tool tulad ng ManyHat. Keyword automation tool siya kung saan pwedeng mag-comment lang ng keyword yung tao sa isang specific post mo or mag-send ng DM na may keyword tapos automatic na magti-trigger to ng action. Pwedeng link sa course program mo, link sa sales calendar mo, or kahit preset flow ng messages para sa mga prospects or sa mga taong interested sa account mo. Marirecommend ko na mag-start ka sa ManyHat gamit ang link sa description. Pag kinlik mo yung link, mapupunta ka sa page na to, makikita mo, click mo lang yung Get Started at mapupunta ka sa ManyHat Get Started page kung saan pipili ka ng platform na gusto mong gamitin with ManyChat. Most people, syempre, Instagram ang pipiliin. So, i-click mo lang yung Instagram button, gumawa ng account at pwede ka nang mag-start agad. Sobrang ganda ng service na to. Halos lahat ng creators na pinapanood natin ngayon sa Instagram, ginagamit na tong tool na to para makabenta ng mas maraming courses, para makapag-book ng mas maraming calls sa sales calendar nila, or in general, para lang mas maging engaged at automated yung system nila. Ulit, lahat ng tools or links na nabanggit natin sa video na to ay nasa description sa baba. Gamitin nyo yun at syempre take advantage of them. Don't forget to hit that like button, mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga future videos. At syempre, kung nagustuhan nyo tong video, mag-comment kayo sa comment section. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to at paalala lang, yung mga links sa baba ay affiliate links. So, pwede kaming makakuha ng maliit na commission pero walang dagdag na bayad para sa inyo. Thank you in advance sa suporta nyo sa content na katulad nito. Sana nag-enjoy kayo and I can't wait to see you on the next one.